Anong balita sa boxing? Si MP Promotions President Sean Gibbons ay payag daw na buksan ang pintuan para sa potensyal na laban ni Casimero at Inoue. Sabi ni Sean Gibbons sa kampo ni Janriel Casimero na isang tawag lang daw nila sa kanya, ay payag na muli si Sean Gibbons na ayusin ang labanan ni Casimero at Naoya Inoue. Alam daw ni Gibbons na itong 34-year-old na si Casimero na kasalukuyang walang belt at hindi pa highly rated sa 122 pounds division, kung saan nakipaglaban ito sa kanyang pangatlong laban nitong nakarang October, ay hindi daw masyadong nasa radar ni Inoue. Ang grupo ni Inoue na hawak at co-promoted ng Top Rank at Tohashi Promotions ay nakaplano na magkaroon ng title defense sa Mayo kontra Mexican Luis Nery na mandatory WBC challenger. Itong si Luis Nery may 35 wins with 27 knockout at isang talo, ay dating WBC Super Bantamweight champion at isa lang kanyang talo na 7th round stoppage kontra Brandon Figueroa, kung saan naagaw nga ni Figueroa ang kanyang WBC Super Bantamweight title. Isa rin sa gustong makalaban ni Naoya Inoue ay itong tinalo ni Marlon Tapales na si Murodjon Akhmadaliev, kung saan nakabawi na itong si Akhmadaliev mula sa kanyang pagkatalo kay Tapales. 2 linggo ang nakakalipas, ni-knockout niya itong si Kevin Gonzalez sa round 8. Nanood nga ng live itong si Akhmadaliev nasa ringside sa Ariake Arena nung laban ni Inoue at Tapales. Sabi ni Gibbons na wala daw sa listahan ni Naoya Inoue itong si Casimero para labanan niya, dahil daw si Luis Nery ang susunod na lalabanan ni Inoue at si Murodjon Akhmadaliev, at abangan daw natin kung sino ang mananalo sa kanila. Maski may hindi pagkakaintindihan daw itong sina Gibbons at Casimero, ay payag pa rin daw itong si Gibbons na tulungan itong sa Casimero para makalaban ng Japanese Monster. Sabi ni Gibbons, basta tawagin lang ako ni Casimero ay gustong gusto namin siyang tulungan. Malapit daw ang loob niya dito sa tinawag pa niyang kapatid na si Casimero. Siyempre si Gibbons ang responsable kung bakit naging 3-time world champion si Casimero. Si Casimero ngayon ay pinopromote ng Japanese promoter na si Masayuki Ito. Itong si Janriel Casimero ay nakatakda dati na labanan si Inoue para sa unification match noong April 2020 sa Las Vegas, Nevada, pero nakancel ito dahil sa global pandemic. Pagkatapos ng huling pagdepensa ni Casimero ng kanyang titulo na WBO Bantamweight belt kontra Guillermo Rigondo sa Carson, California, ay naging pababa na raw ang naging karera ni Casimero. At bandang huli, nagkaiwalay na nga si Casimero at ang may hawak sa kanyang promotion na MP Promotions at ni Sean Gibbons. Itong MP Promotions at ni Sean Gibbons ay nakatrabaho ni Casimero ng halos isang dekada. Pero lahat daw ay nananatiling posible dahil sabi ni Gibbons na isang tawag lang daw sa kanya ni Casimero ang kanilang pagitan. Ano naman ang masasabi natin tungkol dito mga lods? Kahit may mga alitan na naganap kina Casimero at Sean Gibbons, ay eto pa rin nga si Sean Gibbons. Nabukas pa rin ang kanyang pintuan para kay Casimero dahil tingin natin na naniniwala itong si Sean Gibbons na si Casimero ay ang Pilipinong pwedeng tumalo kay Inoue. At ang nakikita natin na dahilan mga lods kung bakit nahihirapan magbalikan sina Gibbons at Casimero ay dahil sa kapatid ni Casimero na si Jason. Mukhang ayaw kasi ng MP Promotions na si Jason ang maging head coach ni Janriel Casimero. At sinabi na ni Janriel Casimero na kahit sino pa ang mga ito ay walang makakapaghiwalay sa kanilang dalawa ni Kuya Lods, Jason Casimero. Sabi pa ni Casimero na bakit daw magtatanggal, pwede naman magdagdag. Sayang naman daw yung commission ng kanyang kapatid bilang head trainer. 10% daw ang commission ng kanyang kapatid na si Jason. Sayang nga mga lods, napakalaki nun, 10%. Kaya sa tingin natin mga lods, pwede lang magbalikan sina Sean Gibbons at Casimero kapag pumayag itong si Gibbons ng head trainer ay ang kuya ni Janriel na si Jason Casimero. Sabi pa nga ni Casimero na bakit daw magtatanggal nga ng kanyang kasama samantalang hindi naman siya natatalo, na ipapanalo naman nilang dalawa ng kanyang kapatid lahat ng kanyang laban. Kaya nakikita ni Casimero na epektibo ang tandem nila ng kanyang kuya Jason.
Kayo mga lods, ano ang masasabi nyo tungkol dito? Comment na at pag-usapan natin yan. Tingin nyo mga lods, tama ba si Sean Gibbons at MP Promotions na hindi dapat si Jason Casimero ang maging head trainer ni John Riel? Ano ang masasabi nyo tungkol dito? Samantala, pinopromote daw ni former 3 Division World Champion John Riel Casimero ang kanyang sarili bilang karapat-dapat na challenger kontra undisputed Super Bantamweight World Champion na Oya the Monster Inoue ng Japan. Ang Pinoy boxer na kilala bilang Quadralas ay sinasabi na siya lang ang tanging boksingero sa ngayon na kayang gapiin si Inoue. Sina Oya Inoue ay naka-score ng 10th round stoppage na panalo kontra Marlon Tapales noong December 26 nakaraang taon, na ang panalong ito ni Japanese Monster ay naghirang sa kanya para maging undisputed champion sa 2-weight division, habang pinapanatili pa rin niya ang kanyang perpektong record na 26 wins with 23 knockout at walang talo. Binati nga ni Casimero itong sina Oya Inoue at Marlon Tapales at sinabi niya na nagmukhang malakas na naman sina Oya Inoue dahil tinalong niya si Tapales. Pero ang katotohanan daw, easy fight lang naman kay Inoue itong si Tapales, habang kay Tapales ay malaking laban na ito para sa kanya si Inoue. Wala daw ginawa si Tapales sa laban niya kay Inoue, kundi magdepensa lang. Hindi daw gusto ni Tapales na manalo. Pero tingin naman ni Casimero na talagang may lakas si Inoue. Dagdag pa ni Casimero na lahat ng kanyang solid supporters ay nagsasabi na wala daw ibang makakatalo kay Inoue kundi siya lang. Sabi ni Casimero na hindi daw niya trinatrash talk si Tapales, kundi nagsasabi lang siya ng katotohanan. Sinusuportahan daw niya ang lahat ng Pilipinong mandirigma, pero nagsasabi lang daw siya ng katotohanan. Maalalang nakatakda na sana ang unification bantamweight bout ni Casimero at Inoue noong April 2020, pero nakansela ito dahil sa pagragasa ng COVID-19 pandemic. Pero gusto pa rin sana nilang pagganapin ito, kaso lang natanggalan naman si Casimero ng kanyang WBO bantamweight belt noong May 2020 dahil sa paglabag ng polisiya ng British Boxing Board of Control patungkol ito sa paggamit ng sauna ilang araw bago ang kanyang pagdepensa ng kanyang titulo kontra Paul Butler dun sa Liverpool, England. Nagbalik si Casimero noong December taong 2022 rin at naka-score siya ng second round knockout na panalo kontra Japanese Ryo Akao. At nung buwan ng Mayo nung nakaraang taon ay naka-score itong mandirigma mula Ormoc City, Leyte na si Casimero ng unanimous decision na panalo kontra Namibian Philippus Ngitumbua at may bulsa ang WBO Global Super Bantamweight title. Huling nakitang lumaban si Casimero noong October kung saan tabla ang naging resulta ng laban niya kontra Japanese Yukinori Oguni pagkatapos na magkaroon ng hiwa sa kanyang noo itong hapon dahil sa aksidenteng banggaan ng kanilang ulo. Samantala mga lod, sa mga nagsasabing hindi daw totoo na kinonsidera ni Naoya Inoue na isinama ng promoter ni Naoya Inoue na si Hideyuki Ohashi itong si John Riel Casimero bilang posible niyang makakalaban, ay totoo talaga ito mga lods, dahil nagpost itong reliable source na si Michael Benson ng Talk Sports na pinakamalaking sports radio station sa UK, kung saan sinabi nga ni Michael Benson na ang promoter ni Naoya Inoue na si Hideyuki Ohashi ay sinabi sa mga reporter ng kanilang plano para kay Inoue na lumaban ng 3 beses ngayong 2024 at 3 ang pinangalanan na posibleng makalaban ni Naoya Inoue na inilatag nila. Ito si Luis Neri, Murodjon Akhmadaliev at ang ating pambato John Riel Casimero. Pinangalanan din ni Ohashi na ang potential venues o posibleng paggaganapan ng laban ay sa Tokyo Dome, sa Japan at sa Saudi Arabia. Dahil nga ang bali-balitang rason ni Naoya Inoue kung bakit gusto pa rin niyang labanan si John Riel Casimero ay dahil may unfinished business nga sila. Yung nakansel na laban nila noong April 2020. Gusto nang tapusin ni Naoya Inoue ang kanilang laban. Kaya maganda para sa ating mga Pinoy boxing fans ang taong 2024. Magaganap ng ating inaabangang bakbakan Naoya Inoue versus John Riel Casimero. Samantala, itong balibalitang susunod na mga kalaban ni Naoya Inoue na si Luis Pantera Neri
ay kumpiyansa na tatalunin niya si Inoue. Maliit lang daw na halimaw si Inoue, isang lamok lang daw si Inoue, sabi ni Mexican bad boy Luis Pantera Nery. Gusto daw ni Nery na alisan ng maskara si Inoue at siya daw ang totoong halimaw sa 122 pounds Super Bantamweight Division. 122 libras, ¿quién quieres pelear más? Si quieres pelear con el monstruo. Quiero pelear con el monstruo Inoue. There you go. We want to fight. We want the monster. No es un monstruo. No es un monstruo. He's not a monster. Es un monstruito. He's a little monster. ¿Por qué es la razón que quieres pelear con el monstruo? Quiero quitarle la máscara. He wants to take his mask off. Are you the monster of 122? Que si tú eres el monstruo de 122. Yo soy el verdadero monstruo. He's the real monster. He's the real monster of 122. Yo soy el monstruo que Fernando Beltrán ha creado. How's your arm doing?